Magandang araw mga kasimple. Nandito naman tayo para mag-usap-usap at pag-usapan yung mga nangyayari sa social media na which is kailangan nating may pakialam. Ayan. Kasi kasama tayo bilang Pilipino, kailangan nating makialam o may ma-inform sa mga nangyayari sa ating gobyerno. Ayan. Anyway, ito ay si kasimpleng Arnold nyo, sabi ko nga, wala akong pinapanigan. Kung sino yung nagtatrabaho ng maayos, ayan, yun ang ating kakampihan. Yun ang ating susuportahan. Okay? Nung una, yung mga nagdaang presidente, ayan, sinuportahan ko yan. Sinuportahan ko the way na naging maayos ako mamamayan. Ayan. Kung ano ang kanilang batas o pinakapanukalang batas, na alam kong ikabubuti ng ating bansa, sangayan ako. Never kong tinutulan, never akong nagsalita ng against sa kanila. Si dating Pangulong Duterte, ayan, sinuportahan ko yan. Sapagkat alam ko na siya ang namumuno ng ating bansa nung term ngayon. Okay? Yung kanyang mga panukala, drug war, ayan, which is nakatulong sa ating bansa. Kahit na anong sabihin natin mga kasimple, nakatulong din yan. Ayan. Na-lessen yung criminality, yung mga drug addict, nagbagong buhay. Ayan. Ano pa? Nung tinanggal niya si BP Sara sa kanyang tinanggal ba o hindi binigyan ng pwesto sa gabinete? O tinanggal niya ata. Hindi ko yan tinutulan o kumbaga sinubject or question, kinwestiyon. Sabi ko nga nasa kanya yan. Presidente siya . Okay? At saka hindi naman against the Constitution yun. Ano kasi yun discretion ng Pangulo yun. Kung sino yung gusto niyang makasama sa gabinete. Di ba po ba? Kung ako ang Pangulo, ganun din po ako. Kaya nung inalis niya si dating Vice President Leni, no say ako. Sabi ko, discretion ng Pangulong Duterte ha. Di ba? For that matter, ang maganda naman kay dating Vice President Leni dati, hindi siya ngumaungaw. Yun nga, dati yun marami nagsasabi walang kwenta, wala siyang nagawang tama, walang naitulong kay dating Pangulong Duterte. Pero marami akong nakikita sa Facebook, sa social media na ginagawa ni dating Vice President Leni dati. Okay? Office of the Vice President yun, di ba? So, tumutulong sila sa ating mga kababayan. Di ba? Meron silang mga feeding program. Sabihin natin nagbibigay sila ng mga ayuda. Kikita ko yun Pag may kalamidad, nagbibigay sila ng mga panandaliang pagkain o mga whatever. Kaya may ginagawa si dating Vice President Leni Robredo na hindi kasi na-acknowledge. Ayun nga sinasabi ni Simpleng Arnold. Kung hindi natin kasi gusto yung isang namiminuno o hindi natin kapartido, hinahanapan natin ng butas. Hindi natin ina-acknowledge yung magandang ginagawa ng isang hindi natin gustong politiko. Iyan tayo mga Pilipino. Ano natin yan mga kasimple, magalit kayo sa akin, totoo yan.
kahit na anong gawin ng isang politiko, basta na mabuti o may nagagawa, basta hindi natin sila gusto, pagkat hindi nanalo yung ating binoto o hindi natin kaalyado, mga kasimple, sinisiraan at sinisiraan natin. Anyway, nasabi ko na rin yung kay dating Pangulong Duterte. Ngayon naman, yung ating panahon, yung panahon ni Pangulong Bongbong Marcos, ganito din yan. Si Pangulong Bongbong Marcos, maraming ginagawa yan. Hindi lang tinatanggap ng kanyang mga kritiko. Ayan. Yung pagtanggal ni Pangulong Bongbong Marcos kay Vice President Sara Duterte sa kanyang gabinete. Ay, hindi pala sa gabinete kasi sa gabinete is nag-resign siya. Doon sa National Security Council na lang. Ayan. Tulad ng sinabi ko, mga kasimple, discretion ng isang pangulo yan kung sino ang gusto niya. Okay? Hindi naman against sa constitution yun. Kasi discretion ni pangulo yun. Kung sino gusto niya, taga-advise sa kanya. Kung sino gustong makausap. Diba? At hindi lingid sa ating kaalaman. Hindi sila maayos on their relation about sa nangyayaring ganito. Ako ang presidente. Alam kong inaaway ako o magkaaway kami. Bakit ko naman siya gustong makaharap o makausap o makapulong? Diba? Discretion ko yan kung sinong gusto ko. Okay? Kaya yung mga nagbabangayan dyan, bakit si Bongbong Marcos tinanggal, sige ganyan. Tingnan natin yung nangyari nung nakaraan. Si dating Pangulong Duterte tinanggal din. Si Vice President Leni Robredo. Diba? For that matter, si Pangulong Bongbong Marcos may karapatan din. Hindi pwedeng diktahan si Pangulong Bongbong Marcos kung ano ang gusto niya na makamiting, makasama sa isang organisasyon. Basta na aayon sa Constitution. Okay? Binigyan niya ng pagkakataon si Vice President Sara na makasama, nasa gabinete siya. Bakit hindi siya gumawa ng mga na ayon sa kagustuhan ng administrasyon na to? Bakit siya kumalaban? Siguro may mga bagay-bagay na hindi sila nagkaintindihan, nagkaunawaan. So sa kalinan lang yun. Ang pinupoint out ko dito, mga kasimple, discretion ng Pangulo, kung sino mga nanunungkulang Pangulo, kung sino ang gusto niyang gabinete o sinong gusto niyang ilagay sa kanyang department. Okay? Basta nasa Constitution yan. Okay? Yung sa National Security Council, hindi naman yun, mga kasimple, ayon sa mga mambabatas, discretion ng Pangulo kung sinong gusto niyang ilagay doon. Yung pinagkakatiwalaan niya ang ilalagay niya doon. Paano niya ilalagay kung hindi naman niya pinagkakatiwalaan? Ikaw, kasimple. Pag hindi mo pinagkakatiwalaan ba, kasimple, di ba? Gusto mo ba siyang makausap? Kamiting? Kasimple. Di ba? Hindi. So, for that matter, mga kasimple, yung mga nagbabangayan dyan sa social media about dun sa nangyari, wag ang pairalin niyo yung puso nyo dahil nasaktan kayo, dahil maka Duterte kayo o maka Leni kayo. Ang paaralin nyo utak. Sabi ko nga, mga kasimple, yung intindihin natin kung paano nila lutasin o magkaroon ng hakbangin para matulungan na may angat
yung ating pamumuhay. Si Bongbong Marcos, mga kasimple, kung ano-ano ang ginagawa niya, nakikiusap sa mga bansa para yung mga ibang bansa magnegosyo dito sa ating Pilipinas. Bakit? Para at least kung magnegosyo ang mga taga-ibang bansa dito sa Pilipinas, may trabaho ang mga Pilipino. Diba? May namumuhunan sa ating bansa. Trabaho yun, mga kasimple. Diba? Yun ang gusto nyo eh. Yun nga yung lagi yung sinisigaw sa lansangan. Kulang ang mga trabaho. O ayan. Huwag kayo magbulog-bulagan. Nakikita nyo ang effort ng ating government, mga kasimple. So, anyway, sabi ko nga, sariling opinion ko lang to, mga kasimple, yung aking nakikita or napapagmasdan sa mga social media. Ayan, magmasid kayo kasi, mga kasimple, para at least may alam din kayo na ginagawa ang gobyerno. Okay? Gobyerno, ha, hindi ko sinabing si Bongbong Marcos lang ang nagtatrabaho. Gobyerno natin. Pag sinabing gobyerno, lahat na yan, mga politiko yan, mga kasimple. So for that matter, mga kasimple, wag na nating dagdagan ng problema ng sarili natin. Kumbaga, pamilya. Okay? Ang gawin natin, suportahan natin yung gobyerno natin, yung nasa tama, ha. Tapos, maghanap ng trabaho. Ayan. Okay? So, mga kasimple, simpleng pag-uusap lang. Sana naman nabigyan ko kayo ng mga pointers o ng idea about sa nangyayari sa politika, sa ating gobyerno. Huwag nang magsiraan, mga kasimple. Nananawagan din ako sa gobyerno o sa mga magkabilang panig, mga partido, na magkaisa na lang. Suportahan natin kung sino yung nakaupo. Kayo din naman, pag kayo ang nakaupo, pag hindi kayo sinuportahan, masama ang loob nyo. Diba? So, for that matter, magsuportahan na lang. Diba? So, yan lang, mga kasimple, ang ating pag-uusapan. Maikling pananaw sa buhay-buhay natin, mga kasimple. So, mga kasimple, si kasimpleng Arnold nyo, humihingi na naman ng pabor. Ano ikaw na nanonood, sana naman i-subscribe mo na ako. Ayan. Tapos click mo na yung yung share and like. Ayan. Para laging nakangiti ang kasimpleng Arnold nyo. Lagi kayong mag-iingat, kasimple. Till next video. Ingat. Bye-bye.